Next step, uh, after creating my project folder, punta tayo dun sa loob nung my project. So, change directory, cd my project, and then magkikreate tayo ng ating first app. Okay. Iba pa yung my project folder, yun yung folder kung baga nandun yung global configuration ng ating Django website. So, dito, sa loob ng my project, doon natin i-create yung first web app natin. Okay, so di ba marami tayong kini-create na folder? Okay. Kung mapapansin nyo, modularize yung structure ng Django app. Ano ibig ko sabihin modularize? Ibig sabihin, maraming mga folder na nandun yung mga sarili nilang function. Like for example, itong my project, nandito yung mga py file na settings, merong different file for URL, okay? For WSGI, kung ano yung type ng server na gagamitin natin. Okay, kumbaga modularize kasi ang Django is designed for scalability. Okay, halimbawa, gagawa ka ng simple blog website. Okay, and in the long run, gusto mo siyang lagyan ng halimbawa e-commerce feature or ano pa ba, game feature, ganon. So, in short, gusto mo siyang i-scale. So, mas magandang gamitin mo si Django app kasi mas modularize yung structure niya compared sa Flask framework. Kasi dalawa lang naman yun eh. Django for large scale web application and for smaller scale web application, si Flask yung ginagamit. Si Flask hindi siya modularize. Kumbaga, magko-code ka dun sa isang py module file lang. Nandun na lahat ng configuration settings mo, database, forms, view function, lahat nandun ka. Doon ka na magko-code lahat. Dito hindi. Iba-ibang file per function. Okay? So, create tayo ng first my app folder natin. Python manage.py start app and then yung pangalan nung app folder. So, my app. So, wait lang natin. Make sure bago kayo mag-create ng my app, dapat nandun sa loob ng my project. Okay? So, yun. Makikita nyo dito, nakapag-create tayo ng my app folder dun sa loob ng my project. Okay, so clear natin para malinis tingnan. Okay, so I think we are ready now to create yung ating website. So, gagawin natin, mag-create lang ako ng simple HTTP response na pag pumunta tayo sa, let's say, saan ba nagra-run to? Since nag-development server pa lang to, so local, yung local address lang yung ginagamit nito, yung 127.0.0.1 or yung loopback address yung ginagamit nito. So, gusto kong gawin, pag pumunta ako sa localhost port 8000/home, makikita ko yung halimbawa, hello world or hello Ronier, welcome to your first web application. So, yun gagawin natin sa susunod na video.